The views and opinions expressed in the comments section of our online shows streamed on Facebook Live, YouTube channel and podcasts are those of our viewers and followers, and do not necessarily reflect the official policy or position of Tech Sabado, and today is Tuesday. Tech Sabado. Alright, good evening po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang edisyon ng Tech Sabado. Ngayon po ay January 17, 2026. Muntik ko na sabihin 2023. Jing Garcia po ng techsabado.com and of course The Manila Times. Ngayon po ay almost exact 8 p.m. ng gabi, Saturday. So, ayan po, on our 10th year na po ang Tech Sabado. So, maya-maya po magpag-usapan natin yung konting history namin kasi parang noong November hindi namin masyadong napag-usapan kung saan yung origin story namin. Pero bago ang lahat, introduce ko na syempre muna yung matagal ko nang kasama sa Tech Sabado since 2015 mula nagsimula ito. Unahin ko na yung nasa aking kanan, walang iba kundi ang executive editor ng newsbites.ph, walang iba kundi si Attorney Melvin Kalimag po. Magandang gabi sa inyong lahat. At today is not Tuesday. It's Tech Sabado Day. Yes. Okay. So, sa kaharap ko naman si Tito Tribs ng Prinsipe ng San Pablo, Laguna. Yeah. Ito ang prinsipyo ni Tito. Lagi ko yan eh. Tito, Ano mo na? Na-elevate na. na. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Raymond Tribdino, Tito Tribs ng The Manila Times at ng cleantechnica.com. At syempre, Tech Sabado at today's Tuesday. Maraming sombrero. Tito Tribs, naging mo na yung Tito Tribs, no? Oo. Parang moniker ko na. Oo. Minsan nga, nag-comment ako dun sa isang post mo. Tito mo siya, parang diba, usually lang naman yan eh. Tawagan lang. Term of endearment. pero actually sa motoring industry, si Tito Tribs talaga tawag sa kanya. Ng mga Tito journalist, mga motoring journalist or automotive. Na ngayon ay mobility na. Mobility. Pang wheelchair na lang sila, puro Mobility. wheelchair eh. So, gaya po lang sinabi ko kanina, isang oras tayo magkukwentuhan about origin story sa oras ng Tech Sabado. Siguro, we can touch on some basta, pag-usapan natin yung mga issues within that origin story. Yes. So ngayon, susuotin ko yung sombrero kong Boy Abunda. At ako magtatanong sa inyo. May salamin ka ba dyan? Di ba ako magtatanong sa inyo? Salamin. Ayoko nun, screen. Hindi salamin, di ba? Screen dapat. Selfie dapat. Hindi salamin. Tech tayo Tech. Correct. Talunin natin between both of you. Talunin natin dapat before Tech Sabado, puntahan natin yung origin story before Tech Sabado. Kasi ako, yung experience ko sa IT was in the middle of my working for a car company. Hindi ko mabitawan ng pagsusulat Kaya nagkaroon ako ng column sa Manila Times, nagkaroon ako ng column sa The Philippine Post. Yung column ko sa The Philippine Post, yan yung aking IT column. Which ran for 5 years. Anong year yun? From 1999 until 2002. Before, kasi di ba, nagsara na rin yung Philippine Post. So nawala siyempre kasabay nung pagsara ng Philippine Post. Can you refresh our mind? Ano ba nangyari dun sa Philippine Post? Si Philippine Post was established by Ciprojas. So, Cipriano Rojas and a couple of other friends. I guess it was a good proposition during that time. Alam mo naman nung time niya at the middle of the development of the internet, umusbong din yung mga dyaryo. Di ba kasi parang naghahabol yung traditional papers dun sa bulusok ng digital. So, nangyari yung Philippine Post. Meron din sila kaagad. Philippine Post was born digital na rin. So, nung lumabas yung papel, may digital na rin sila kaagad. Pero baka hindi naka-catch up Baka hindi naka-catch up
Pero it was I guess it was a good proposition. Actually, hindi ko maalala yung Philippine Post. Although, alam ko, Kulay blue yung message. yes, pero alam ko may lumapit sa akin na ni-recruit ako. Kaso kakapasok ko lang naman nila Times nun. Correct. Manila Standard. Ay, Times, kasi mid-2000s yan, di ba? Mga mid-2000s. Anong times ka ba that time? Oo naman. Hindi, malayong naunang ang Philippine Post. Kailan ang Philippine Post? Around 1999. Akala ko, iba pala. Iba pala yung Manila Standard. Hindi, ibang dyaryo pala yung inisip ko yata. Ang isa pang magandang magandang nakita kong dyaryo, yung puro opinion, yung Issue Magazine ba? Issue, oo. Yung kay Issue Jarius Bondoc ba yan? Correct, oo. Maganda rin yun. Maganda rin yun. Pero yung mga ganong klaseng publication, ang hirap maghanap ng advertisers. Dahil puro dahil lagi nagsaside sa mga bagay-bagay, di ba? Yun din ang hirap sa advertising Dahil lagi nilang ina-align supposedly to the values of their product. Dapat kasama sa value ng produkto mo, dapat kasama yung attrition at saka kasama din yung debate. Di ba? Dapat kasama yun talaga doon sa usapan. Ang hirap kasi gumawa ng publication na wala talagang kinikilingan ito. Sa US nga, it's either conservative or liberal. Yun lang naman talaga no? Pero dati nakita kong gumawa ng parang graph. Ito yung mga nakita ko rin yan. Mga publications na medyo centrist, tapos extreme right, extreme left. Pero US ang nakita kong ganung may Philippine version ba niya? Karamihan yata Philippine wala namang conservative dyan na sa atin. Lahat liberal, no? Although hirap na hirap tayong i-convince pa rin yung mga tao maging liberal kasi karamihan Pilipino conservative. Or like to be conservative or attach themselves to certain values na ang dami palang I didn't realize ang dami palang conservative among Filipino. So kapunta mo sa Amerika, doon naglalabasan yung nila. Yung correct. biases nila, no? Oo. Intindi. Pero yun na nga yung sinasabi ko na pumunta kasi sa lugar na dapat mag-assimilate ka kung ano talaga what was established there. For example, ang Amerika kasi talaga it was established as unang-una it was the conservative Christians from Europe, yung mga Puritans, di ba? Kasi they were escaping from the yung ng Europe, yung nangyayari with religious wars kasi daming religious wars sa Europe ng mga time na yun persecution, that's the word, no? Diba? Persecution, kaya sila pumunta doon. Mga Dutch protest. Kaya nga Newfoundland, di ba? Yung mga pangalan ng mga New York, mga new something, lahat panibagong buhay, kaso eventually nung they declared independence, yung mga nag-ano ng independence sa US like sila George Washington, mga mga mason di ba? Ewan ko lang kung si George Washington, pero karamihan ng mga kasama niya na medyo iba yung perception nila sa buhay by that time. So they established a nation based on freedom from everything. even ang tyrannical government, kaya nga overthrow yung monarchy, di ba? Correct. Pero yun na nga, kaso umusbong na naman yung yung conservatism sa Amerika. Pero America is founded in an environment na dapat talagang libre ka for everything. Lalo na nagkaroon French Revolution, nagkaroon sa idea, pwede pala ganito liberté, equality, fraternité. Kaso marami nagsasabi nga, ina-analyze nila. Hindi naman yung revolution na nangyari sa anarchy yun. Kasi pinagpupugot din yung mga una ng mga elites Pero eventually, bumalik ulit sila sa bumalik sila sa authoritarian rule under Napoleon. Pero Amerika, talagang they established themselves na kaya nga sila nagkaroon ng yung two-party system, kaya nagkaroon yung na-establish yung ganung klaseng at na nag-work nung mga time na yon. Hindi, tsaka kasi yung principles laid down by the founding fathers, sila George Washington, sila Thomas Jefferson, sila James Madison, talagang based on meritocracy. And that
men are Created equal. All men are created Oo. equal. that you work hard, you can become president. Not Yes. because of virtue of your birth, Yes. dahil ikaw nobility ka, hari ka, or yung the color of your skin or whatever, di ba? But yun ang American dream eh, Oo. di ba? Doon ang galing nga yung eventually by the 20th century, the American dream which was after the war. After Diba? Pero tulad ng sabi niya ni nakita ko napanood ko na kanina, ang galing ni si Farid Zakaria ng CNN. Ng CNN. Ang galing kakasabi niya, now yung mga values, American values na yan are being eroded Yes. by the Donald. Oh, by Ito mo yung mga inappoint niya. Sila dati si Elon Musk, just because he was the richest man in the who world, contributed a really Oo. money sa kanyang parang campaign. inassume na magaling siya. Oo. Correct. Samantalang it has been established that, 'di ba, yung may credentials ka, nag-aral ka, you've proven yourself, not just kahit wala kang pera. Basta maano ka. Basta may may credibility, Tinanggal nila yung DEI. may credibility ka, at saka may background ka na, Yes. na may based on merit. Meritocracy talaga. Tapos yung sila Noemi. Pambonday, Pambondi, Christy Noemi. Christine Noy, yung mga yun sila JD Vance na mga Pete Hegseth. Pete Hegseth, mga totally against what the founding fathers have advocated na maging values ng Kasi nga may authoritarian tendencies kasi si Trump. No doubt about that. There's an authoritarian tendency. Gusto niya, nakita niyo naman kung sino yung gustong-gusto niya mga favorite people niya around the world Yung mga ayaw din natin na mga leaders, di ba? Putin, si Kim Jong-un, si Jinping, yung mga talaga urban, Malay, yung mga talagang may authoritarian tendency kasi siya rin mismo kumbaga kulang na lang sabi, tell me who your friends are and I told you and I tell you who you are, diba? So, gano'n lang yun nangyari sa US ngayon. Medyo we'll see, pero tama ka, nag-erode nga yung yung what was established by the founding fathers. Pero ito lang singit ko lang. Ang masama lang kasi sabi nga nung kaya affected tayo sa Pilipinas kasi we based our democracy not on parliamentarian democracy in Europe but in the US. Doon natin binibase yung entire concept natin of democracy. Kaya affected din tayo dito. Kaya nga. Tama. Di ba dumaan naman tayo sa parliamentary system panahon ni Makoy, di ba? Some hybrid form of parliamentary dictatorship. Parang rubber stamp lang. Ano sabihin ni yung batasang pambansa, di ba? Pasan niyo to. Yes, sir. Pero ganun lang nangyari sa US Congress ngayon. Talagang totally no balls. Ang US Congress, wala sila magawa. Kahit gawin. Puro yes men. Correct. Pero sinisisi ko, actually, kung babalikan natin talaga yan, sinisisi ko yung Supreme Court. Kasi sinabi na ni Sotomayor, yung kanyang dissenting dun sa tinatanong kung may immunity ba presidente, di ba? Binigyan niya immunity yung presidente sa lahat ng presidential yung powers niya. Sabi ni Sotomayor, nag-dissent siya, sabi niya, we're creating a dictator. Something like that. And true enough, yun na nga. Kasi there's nothing to lose There's nothing to lose. But Matanda na ako, mamamatay na ako in a few years There's nothing to lose for Donald Trump, di ba? Sisirain ko yung scorch earth muna. Wala akong pakialam sa future nyo. Basta dala ko, gagawin ko yung gusto ko. Meron na nga siyang memorial, di ba? Building in JF Kennedy. Ay, Kennedy Center. Ginawang Trump Kennedy. Maraming nagsipag-alisan. Memorial, it's a memorial establishment. the building itself. Pangpatay lang yun. Was in memory of. Total, gumagawa naman siyang ballroom, yung Jeffrey Epstein Donald Trump Memorial Ballroom, doon na lang. Anyway, mamaya
mapunta na naman tayo dyan sa ano, no? At bigla may mag-post sa comment section na ng meme against us. So, Oo nga, yan, hirap no? Parang the Pinoy MAGA and the are worst. Nakita ko si si Carranza, di ba? Tawa ako doon. May pinost siya, pero yung kalala, baka masabit Baka sabihin, politicized tayo. Although talaga naman. Dineclare na nila yung sarili na unapologetic. Di ba? Grabe. Na pro something sila. So talagang so wag na lang kasi baka duyugin tayo dito eh. Kuyugin tayo. And kanina sabi nga natin origin story tayo kaso ang ginawa natin in-interview natin si Tito. Anyway, babalik ko ang Tech Sabado after a few reminders. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. It's 8:16 sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. Jing Garcia po ng techsabado.com and of course the Manila Times. So nagkikwentuhan kami dito regarding our origin story. So gawin natin our origin story. Nauna na nga nalaman natin origin story ni Tito Tribs. Tito Melvin, Attorney Melvin, anong origin story mo at napunta ka rito sa industriya na tech industry? Well, pagka-graduate ko ng UP, edu graduate ako, kaya lang I didn't want to teach kasi napakahirap na magturo. Totoo lang. Nag-try ako magturo nung internship nung sa UPIS. Saksakan ng tigas ng ulo ng mga estudyante ron. Okay. Tapos nagturo ako sa isang very short time sa Forbes Park. Hindi ko binabanggit to eh. Pero may nagbanggit somewhere. Forbes Park? Ano meron? May preschool dun eh. Oh. Ay, parang preschool na elementary. Sa elementary ako. Oh my God. Di ba IS yan? Hindi. Naging estudyante na yung anak ni Jackie Enrile. Mm-hmm. Ayan, so pero ang totoo lang yung mga teachers sobrang underpaid and overworked. Kasi kahit saan naman eh. Anong bang inuuwi nila? Pagkatapos sila magturo, kukulit mga estudyante. Tapos may admin work pa. May admin work pa yan. Bukod sa pagtuturo Tapos iuwi mo yung trabaho mo to check the papers and then grading, then lesson plan. Alam mo dito, teacher to sa PWU eh. Correct. Kaya nung tumuko na rin. Sumuko ako nung pandemic. After the pandemic. Hirap, no? Ang hirap nung pandemic. Ayun, so I was walking with my friend Marlon Magterado, who is now also a lawyer. Marami ako, hindi si Magtira. Hindi Magterado. Terado. Parang Magtira at Terado. Baka Terado pareho. Marlon din ang pangalan. Marlon din, Magtira. Terado yun. Itong friend natin, si Magtira. Well, nagdala kami sa Makati and then, nakita namin si Joel Pinaro. Kasama si Erwin Oliva of Inquirer. Nagko-cover na sila noong 1999. O 98. Pero hindi pa Inquirer si Erwin noon. Hindi pa. Pareho silang Metropolitan Computer Times. Sabi ko, sa akin natatrapan. Kami nagko-cover kami ng tech. Meron pa ganun. Kasi alam ko noon, gusto ko maging sports journalist. Gusto ko mag-cover ng PBA. Kasi collegian sports, ka di ba? Oo, ako yung sports writer na collegian. After ng collegian, yun nga, wala na akong, medyo natenga ako. So, wala akong pera. So, nalaman ko nakita ko si Joey na nagtatapos yun sa trade paper called Computer Times. Sabi ko, pwede pa ako dyan? Sabi niya, mag-submit ka ng article. Hindi ko na matanda ko yung first article ko. About yung, alam mo yung telepono sa barangay. Parang the idea was to put a parang payphone in every barangay. Payphone
nag-interview ako sa DOTC pa noon sa May Ortigas. Meron ako na-interview pero na low level official, pero na-interview ko, nagpa-interview naman. So nilabas naman yung article ko. Pero that project was yung controversial kasi graph-ridden project. Talaga. Puro pala yun, puro corruption din Late pala yun. 90s to, panahon ni... Late 90s. Panahon ni Erap. Erap ba? O, ni Ramos. Hindi, parang from Erap, nagtumawid kay... kay Gloria. Hindi, tumawid kay Erap. Tumawid kay Erap. From Ramos to Erap. To Erap. Kasi bandang 90 hanggang 98 lang si Ramos. Pero project niya yata yun. And then pumunta kay Erap. Erap, yes. Kasi by 2000 ba? 2001, nasipa na siya. Yun. So, natanggap naman ako na pinublish man yung article ko. And then, I submitted more articles. And then, naging regular Si Prudence ang editor nun? Talaga? Si Prudence sa computer, sa TechTite yun. TechTite yun, So sabi ko kay Joel, sabi ko, ano pa yung IT na yun? Wala akong alam dyan eh. Sabi ko, Social Studies major ako sa UP eh. Tapos, sports, gusto ko sana. Sabi sa akin ni Joel, pare, okay to, bago to. Look out for this emerging field. Kasi yung sports, marami yan, luma na yan eh. Sabi niya ganyan. Ganun ba? O sige. Try ko dyan. Ayun, that was the start. And then, eventually, si Joel and Aaron Oliva, our friends, were recruited sa Inquirer. Ako yung naiwan. Naiwan ka. Kasama mo si Villafania. Hindi, ako na pa lang. Ikaw pa lang, no? Wala akong tao. I recruited si Alex Villafania, who was my colleague in the Collegian, UP Collegian, sa Cole. At saka si Faye Ilogon. Si Faye. Na kultura editor sa Collegian. So silang kinuha ko para tumulong sa akin sa Computer Times. Ano nating Computer Times kasi one of the earliest computer. It's not one. It's the first IT publication in the Philippines, established in 1986 by the Roses family. Nasa part pa siya ng Manila Times dati. Doon sa Sa Roses. Sa Roses. Doon silang simula. Yung may warehouse po doon sa Roses sa Scout. Hindi ko alam kung maalala kung Scout Tuason yun. Doon ang office, doon nagsimula ang mga early tech journalists like Leo Magno. Si Joey Alarilla. The late Joey Alarilla. Sila Karel Villanueva. Sila doon pa sila. Sa Roses sila. Tapos pero ikaw nabot mo na yung sa TechTite na with under Prudence, no? Miss Prudence. Anong apelyido ni Prudence? Orani. Hindi, anong apelyido niya ngayon? Hirap i-pronounce eh. Holdevik. Base na siya sa Norway ngayon. So yun. Then, wala na. Since 1999, hindi na ako nakalis dito. Nakilala kita. Hindi, ang recollection ni Jinx, nakita kami sa isang Microsoft event. ME event eh. Pero ang tingin ko naman, una kami nagkita doon sa IBM. Yun sa Tagaytay. Yung Highlands. Nagkarera ako ng yung sabi ko, ito, kasi binigyan kami ng Tito Tribs ng ang tawag doon, RC. Ayala, maalala mo to. Yung four-wheel drive na Tamiya. 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 Sabi ko, katabi ko siya eh. Katabi ko siya, nasa harapan ko siya. Sabi ko, mukhang matanda na to, hindi na to himilik sa sa mga ganito. Tapos, pinabuo sa amin, in 1 minute nabuo niya. Sabi ko, titignan ko pa lang Yung manual. Yung manual, paano mabubuin yun? Tapos, siya rin nanalo sa Karera. Sabi ko, kasi sa akin, umandar sila lahat. Sino ba to? Kaya nakilala ko siya. That was an IBM event, isa Highlands. Sa Tagaytay. 1999 o 2000? 2000, I think 2000. Kasi 99, nasa pa lang ako, nag-start pa lang ako magsulat sa Standard. So, ako naman, nag-start, actually, backtrack ko lang talaga, nag-start talaga ako nung as a journalist
Jingle magazine kasi I was trying to have money for my college habang nasa college ako. I was taking journalism noong time na yun sa UST. So, yung sweldo ko sa Jingle, yun ang baon ko. Tapos yung editor ko sa Jingle, siya yung may-ari ng A to Z Records sa Anonas. Kasi alam ko hindi man ganun kalaki kita ko eh. So hindi doon sa Anonas gusto kong music. So gusto mo kong magpa-record ng mga albums doon sa record bar kasi yun eh. Kaso mahal lang magpa-record. So nagtrabaho na lang ako doon para ma-record ko lahat yung gusto ko. Doon kami naging close ni Tony Maghilang para lang mag-connect si Tony Maghilang. Kasi si Tony Maghilang by the mid-90s, he was already an editor doon sa nila Ike. Yung Philippine IT Update sa kay Cycom. Editor siya ng Cycom. Okay. So, nung editor siya sa Cycom, nag-contribute ako in the mid-90s, nag-contribute ako ng article about anime online, mga anime. So, Online? Yung mga online na nakikita mo sa internet na anime. So nag-contribute ako ng article about it. Tapos lumabas sa Cycom. Hindi ko nga maalala na kung nasaan yung kopya ko nun, pero alam ko may kopya pa ako sa bahay nun. So doon nag-connect eh. Tapos at the same time, nung 90s, I was a recording producer na nun. We were using computers sa studio. So nagkaroon talaga ng interest. May interest ako sa computer, pero nung 80s kasi, ang interest ko sa computer nun, yung layouting, kasi nagpa-publish ako ng ng underground fanzine sa mga desktop publishing. Desktop publishing. Nagpa-publish kami ng underground fanzine para sa isang bar sa yung Red Locks sa Timog Avenue bago naging Club Red yun, Red Locks yun. So doon kami tumatambay ng mga barkada ko nun. Yung mga kasama ko na ngayon sa Cathode Ray, sila rin yun. So, nung 90s, nag-contribute ako para lang madagdagan na yung kita ko. Habang nagpo-produce ako nagkaroon ako interest sa computer dahil nga ginagamit namin computer sa studio. Tapos si Tony, siya yung editor ng Cycom, nag-contribute ako sa kanya. Pagdating na 1999, exact noong 1999, itong si Simon Castro, naging music columnist sa Manila Standard under AA Patawaran. Tapos sabi ni AA, nung time na yun, dahil sila AA, malakas sila AA nun kay Julie Apdasa, gusto niya expand yung lifestyle section. Si Julie, lifestyle. So one of the idea nga, technology. So ako yung kinuhang columnist ng lifestyle section, hindi columnist sa main section, but in the lifestyle section under ako ni AA Patawaran. Tapos doon ko finiture sila Jim Aison, sila Miss Mamon, Cynthia Mamon. Doon finiture ko sila doon as yung mga, aside from my column, naglabas ako ng mga feature article about mga pioneers. Hindi na pioneers, pero mga executives doon, pati si JJ Dicini. Okay. Si Joel pala, not Joel, Joel, the brother. The brother yung That PH. Very controversial yun. Nilabas ko yun dahil parang everybody was accusing me I got paid for that. Kasi, really? Oo, kasi doon nga nag-start yung away nag-start yung away. Hindi ba away? Cyberview, no? Inaway nila ako. Online mailing list. Online mailing list. Inaway nila ako. E-groups pa yun dati, di ba? Inaway nila ako doon. Ako medyo nagkaroon pa ng parang alternative talaga. Di ba kaya di isa doon. Ibang di ba? So, kasi ina-accuse nila ako na binayaran ako. Pero si Jim Aison was, sabi niya, I know Jing, relax lang kayo. Kasi finiture ko rin siya eh. Si Jim? Si Jim Aison, full page yun eh. Tapos lahat sila kung sino yung mga, nung time na yun na may mga pangalan. So siguro doon ako nakilala as si Jing Garcia. Tapos naging member ako Cyberpress the next year. 2000, naging member ako ng Cyberpress. Recruit ako ni Edu Lopez, Christmas party. Wala akong pupunta, sabi niya, sumama ka rito. Hindi, ikaw, si Noel pala. Noel Mailo mang hila sa akin. Tapos sabi ni Edu, nandun siya sa desk sa
harap. Sabi niya, ano pangalan mo? Gene Garcia. Taga ano ka? Manila Standard. O sige, member ka na ngayon. Doon nag-start yun. Tapos, that was the golden, doon na nag-start yung, para sa akin, golden age ng tech journalism. Kasi grabe yung mga ano natin doon, no? To the point na, naalala ko si Melvin, tagang araw-araw may event, di ba? Oo. Araw-araw. Kasi ako insulated ako dyan dahil columnist lang ako eh. So, tapos yung mga specific topics pa na kino-cover ko laging may gulo, merong kailangan hukayin, may kailangan i-complain. Because I was working for Philippine Post, yung mga bagong-bago na ito, naalala ko yung isang column ko, I wrote about a consumer problem with a consumer problem with a customer of Smart nung bago pa yung Smart. Tapos yung charges sa kanya mataas, feature ko sa column ko. Pinuntahan ako ni Moniz Berto. Public affairs. Tapos tinanong sa akin yung mga syempre, hindi ko naman i-reveal yung sources ko, di ba? Pero totoong may complaint. So Tito Tribs, I remember reading your story sa Philippine Daily Inquirer. Because I worked for the Inquirer, I stayed in the Inquirer longer than other publications. Than the Philippine Post. Kasi nung dumating ako nung nagtrabaho na ako sa Nissan, hindi na ako nakakasulat ng automotive. So I started writing information technology. Pero wala kang photo doon no? Hindi kahit column yun, no? Meron ba? Ang editor ko noon si Mel Elona, kaibigan natin. Classmate yun. Sa Inquirer. Sa Philippine Post. Sa Inquirer. Sa Inquirer, editor ko si Cesar Mangawang. Pero wala akong photo. Sino kaya to? Wala ako noon. Kasi si Mel Elona, classmate ko siya. Kasi nga si Leo was our friend. Cyber Press. Correct. So he was the assistant editor ni Cesar. Yes. Di ba? So, inaabangan ko so minsan kapag inaabangan ko yung yung infotech section ng Inquirer Tsaka yung column ni Leo. It was called Technocrap. Akin yun, Technocrap. Niya? Bubble pa, Technobubble. Technobubble pala kayo. B-A-B-B-L-E. Oo, si kay Leo. So yung ang yan, yung outro niya doon, in last column niya lagi doon, ay stay alive, di ba? So, may dito ako sa science noon. Yung mga hawak ni Cesar tsaka ni Leo. Yung special section, yung science and health, motoring, at saka infotech. Sabi ko, parang sana makapasok ako dyan. Kasi yung tatlong sections na hawak niya, gusto ko yan. Although I didn't know how to drive then. Correct. Yun. Sabi ko, so kaya nakapasok ako sa Computer Times. So, pwede na. I mean, okay na. Kasi di ba ako marunong mag-drive. So, infotech at least. Ikaw pala sila, umagno. Sabi ko, nabasa kita eh. Hindi. Mas gwapo ka sa personal, sabi niya. Ay, pala lit. Pero yung stint ko sa radio, hindi matagal na nag-start. Kung naalala mo, nung invite ako ni Mona Nieva na magkaroon ng radio show sa PIA. Di ba? Radio Magazine, 2001 yata yun o 2002. Magbabarkada na tayo sa Cyberpress nila Erwin. Tapos may afternoon, parang Sunday yata or Saturday, may afternoon show, tanghali, actually lunchtime show kami ni Mona. 1 hour yun. Tapos Radyo Cyber Pinoy ang pangalan. Nag-guest ka ron kasama si Erwin. Nag-guest kayo one time doon. Pero lang yun nag-last lang yun ng 1 year. Sa yun, di ba? Sa PIA. Sa may Isa Avenue. Quezon Memorial. Sa Quezon Memorial. Visayas. Hindi Isa Avenue, Visayas yun. Visayas Avenue. Doon sa area na yun. So that was, yun talagang first stint ko sa radyo. May recording ako up ko sa Tech Sabado yung recording ng isang show namin doon pag naayos ko na. So, mapapakinggan nyo kung gano'n na katagal yung tape na yun. Siguro 25 years na yung tape na yun. So anyway, doon nag-start talaga yung yung love ko sa broadcast. Kasi gusto ko talaga broadcast ever since.
Pangit lang boses ko kaya hindi nakukuha lang. Hindi tayo parang sina Ron Bolos Reyes, Push itong Tech Sabado. Oo, mahilig ka ako sa broadcast ever since. Kaso nung sa UST kasi ako, Because of the equipment. Oo, dahil Mga gusto kuting-ting eh. Oo. Tapos you have all these sorts of broadcasting equipment. Tapos hindi nung nasa UST nga ako, grabe nung time na yun. Ba't di ka na-major in broad? Ba't John? Kasi nga hindi ako pumasa ng comms sa Nang John? ng broad. Broadcasting. Bakit? Pinasok ako ng dean ng UST sa Jorn. Oo, so Jorn na lang ako. Sabi ko okay lang naman Jorn. So, bawig din naman ako magsulat. So sabi ko sige, mag-Jorn na lang ako. So total pareho naman yun. Tapos yun na nga, naalala mo nung time na yun na after ko si Patrick Paez ng ABC5 nung araw. Kinuha kami ni Lourdes sa si Conrado de Quiros. Naalala mo? Yung 10, yung The Evening News. Ang tagal ko dun. Siguro 6 years yata kami dun. Segment producer mo dun, si Roda. Si Roda. Magdaye, no? Oo. Start yata yun, 2004 yata, 2005. Hanggang yun eh. Hanggang nag-take over yung PLDT ng ABC5. So, nandun ako. May maliit akong segment. Mga 1-minute segment ako paggabi. Mga gadgets lang. Tapos si Lourdes. Barkada ko na si Lord ever nung 90s pa. So kami. Si Conrado lang hindi ko ka-close pero doon kami nagkakilala ni Conrado de Quiros nung time na yun. Kasi si Conrado naman politika. Tapos si Lord social, yung social cultural critic social critic. Ikaw gadgets naman technology. So ganun nangyari. After noon, si Patrick talaga may pakana naman noon. Talagang in front of television ako, nasa TV ako. Tapos nung natigil yung natigil kami dahil nag-take over yung yung TV5. Exacto, nung TV5 tinayo ni Robbie Olampay yung Interaction. So, yung si Robbie, di ba kasama natin si Robbie, may book club tayo ng araw. Nalala mo yun? Doon ko nakilala si Robbie sa book club. Ako naman si Robbie Alampay, nakita, merong magazine yan eh. Kalimutan ko na, publisher siya. Sa campus, parang campus magazine. Yan, doon ko siya na unang na-meet. Yun, pero, yun nga. Meron akong tanong sa inyong dalawa. Teka, bago tayo ituloy yan, mag-break muna tayo. Okay. Sige, babalik ko ang Tech Sabado. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Nag-origin story kami. Nagkikwentuhan lang kami dito. Hope you're still joining us sa mga kwentuhan namin. At actually, we're already reminiscing the good old days. May gusto kang kanina bago itong pinutol? May tatanong ka sa amin dalawa. So, during those times, Tito Trips, and when you were contributing to Philippine Post. Inquirer and then Philippine Post, ikaw naman with Standard and Jingle, ano yung parang pinaka-highlight ng career ninyo? Highlight ng career. During those times. Libel suit. Bakit ka na libel? Ako wala pa akong libel eh. Bakit ka na libel? It had to do with reporting tungkol doon sa isang supposed customer something. So hindi ko na nung dumating yon, parang badge of honor pa nga minsan, di ba, pag journalist ka. Because itong paglapag sa table, parang tinignan tapos binaliwala kasi maybe the merits of it came to a point. I remember si Jake Makasait of Malaya, sabi niya gusto niya i-decriminalize ang libel di ba, kasi ginagamit ng mga panakot, mga ganyan and so on, di ba, so para lang maabuso. In the end, that libel suit didn't progress. It just was there. Alam mo, feeling ko mas maganda maging civil in nature. Alam mo kung bakit?
Kasi yung quantum of evidence required to convict in a criminal case napakataas. Correct. Beyond reasonable doubt. Yes. Yung usually yung ano diyan, yung mali sa Sa libel. na Ang hirap i-prove. hirap i-prove. Unlike pag ginawa mo lang ano yan, civil Bayad agad. Bayad agad. actually you will attain the same the Correct. same ma-impoverish yung yung kinasuhan mo. Oo. At saka mas madali kang may convict kasi manalo kasi nga ang quantum of evidence required is preponderance of evidence lang. Oh, yes, Not the evidence. beyond reasonable doubt. So, siyempre, ang panakot mo lang dun sa sa pagkriminal, may kulong. Oo. Di ba? Oo. Pero kung Hindi naman nangyayari masyado. Ilang bang journalist na nakukulong ngayon. Oo. mas maganda ka Unless yung political. may i-civil mo na lang, putya Bayad bayad. ka pa. Kumita ka pa. Oo. Di ba? Oo. Ayun. So, ewan ko, sana, I hope our lawmakers will We consider that. Consider Oo. that, Oh. Hindi, sorry. Ano yan? Highlight Y2K. Y2K. Because I was writing about ang belief ko sa Y2K hoax. So lahat ng mga columns ko preceding the Y2K, I think from October, puro lahat binabanatan ko, hindi mangyayari yan, hoax yan, naghanap ako ng ebidensya, blah blah blah. Tapos nung nangyari nung lahat tayo nabuhay after Y2K, parang inexonerate ko yung sarili ko doon sa sarili ko. Buhay pa tayo, sabi ko gano'n. Di ba? Nasa computer terms ako nung nangyari yung Y2K. Si Joey lang dyan ang nagsulat ng parang banner story namin. Kinausap niya yung NCC. Oo. Nasa computer center. Kung meron ba daw Correct. nag-count out na system. Wala. Hindi, kinausap ko din ang National Computer Center. Ang hirap pa mga panahon na yun, you really have to call, you really have to visit. Magpadala ka ng email, next year pa sasagutin. Correct. Lalo nun, holidays. So yun. So that was very yung pala yung highlight ng mo. Ikaw, Tito Jing, anong highlight mo? Ako naman, Those early days. Actually, wala naman akong maisip na highlight, no? Pero para sa akin, highlight Kasi ganito lang nangyari sa akin. Kasi the first time I went abroad was back in 86. Oh. Okay. So, that's the second time, 98 na. 1998 na. So, For what? tagal. For what? Wala, 12 years. trip lang. Trip lang. Tapos parehong Hong Kong. Okay. Pero Malapit after lang. kong maging tech journalist, Kaya po yung Singapore tsaka yung US grabe to the point, di ba, na halos 2 to 3 times a month tayo na sa Singapore. Oo, halos magsawa na tayo sa Singapore. Kasi height ng height.com boom yun. Oo, ganun. Sabi ko, noon hindi ko, kasi I grew up very poor. Talagang, wala kami pera. So, hindi ako nakapag sa aeroplano until tech journalist na ako. Oo. Sa Cebu. That was my first trip and then Singapore. Tapos nagsimula naman na mag-Singapore. Wala na. Sunod na. Sabi ko, grabe naman to. Sabi ko, almost every month. Minsan, di ba? Twice a month. Oh my God, sabi ko. Buong buong 2001, first time ko kasi nag-trip, first time ko kasi EMC, tayo, magkakasama tayo ng Leo. So, first time ko sa Singapore. Parang naging guide kami nito ni Jing. Ganyan. Tapos, we stayed at the Ritz-Carlton. Oh my God. Bago pa yung Ritz-Carlton nun. 6-star. Hotel nung time na yan. Bago pa yung Ritz-Carlton nun. Kasi Millennium Walk, kakaano pa lang ng Millennium Walk kasi nga because of the Millennium. Pero kayo naka-business class? Hindi naman. Pero okay pa rin. Kasi masaya. Kasi grupo pa tayo nun. Dami pa natin sila. Si Edu. Si Edu, si Jing Symes. Si Jing Symes. Kasama kasi siyempre si Mel. Tapos after nun, wala na, tuloy-tuloy na. Tapos ang pinaka-elusive sa akin nung time na yun, kasi lahat, medyo elusive sa akin, US. US ang elusive. Tapos sila makapunta US except for me. So, shit, tapos ang hirap. Lagi kami sa US. Pero Asia, nag-aari namin ng Asia. Thailand, Bangkok, Japan, Bangkok, Kuala Lumpur, Sisiw, Taiwan. Taiwan, mga yung Computex, every year nasa Taiwan kami. Pero yung pinaka-elusive sa akin ng US. Tapos biglang one time, invite ako ng Intel, 2009.
yung developer conference. Hindi, CES. After nung 2009 nag-US ako, wala na. Tuloy-tuloy na. Every year sa Amerika na ako until Wow, so see? the break lang ng pandemic doon lang. 3 years na break. Pero every year, minsan twice a year pa. Nasa US tayo. Yun ang, kaya para sa akin, talagang grateful ako sa tech journalism. Kasi yun talaga nag-ano sa akin. Ako rin. Naglabas sa akin sa... Actually, this industry has given me so much. So, kaya ako, ano rin talaga. Binabalik mo. Binabalik ko rin. Pero, speaking of highlights, you said yung Y2K, ikaw yung... Mga trips. Ako, hindi... Kasi malit na dyaryo lang yun, yung Computer Times. Pero tingin ko, yung I love you virus, ako nun yung ako dun sa NBI nun. Tumatambay ako nun dahil because of that. Tapos Para kang police reporter. nag-interview ako, ganyan. So, ako yung naglabas ng mga stories sa Computer Times. Pero kasi, ang problema ko sa Computer Times, it was a trade publication. So, limited yung circulation. So, hindi pa masyadong uso online kasi nung not a lot of people were able to read my stories then. Pero, for me, that was a parang groundbreaking, so to speak, yung story na yun para sa akin. Pero kung yung highlight ng delivery ng news, ang pinaka-highlight ko, it's with interaction ng when kami actually tandem ni JM tsaka ako regarding the cybercrime law. Okay. Yun, dahil talagang inano ni JM to, especially yung mga issues regarding the cybercrime law noong 2012 nung linabas ito. Tagang pinukpok namin ni JM yung gobyerno tungkol doon. Hindi ako sinakyan na lang ng ibang mga publication yung issue, pero talaga sa totoo lang hindi naman sa magbubuhat ako ng bangko. Kami ni JM ang talagang nagpukpok regarding yung issues sa yung mga delikadong issue ng cybercrime doon na linabas, tapos hindi napansin na may mga issues pala. Kami talaga sinakyan lang ng isang online publication na nagmukhang sila tuloy yung Pero sa totoo si JM talaga. Pero yun ang highlight namin ni JM. Kasi magaling na writer si JM. Kasi magaling na writer si JM. Talagang because of that, kami talaga binigyan pa namin, gumawa pa kami microsite about that. Kung anong problema ng cybercrime law noong 2012 nung linabas yan. Yun yung parang naisip kong highlight naman when it comes to delivery ng news sa technology, especially na sa interaction ako. At pinush kami ni Robbie regarding that. Kasi si Robbie talaga nagmando sa amin na ganun ba? Sige. Kaya din si JM siguro another highlight for me was then when I got yanked out sa Manila Bulletin as a technology correspondent and put up news bites. Yes. So that's another milestone for me kasi if not for news bites, I wouldn't be able to pursue siguro a lot of things, even law school or kasi siyempre kapag pag reporter ka ng isang mainstream, ang hirap. Kunyari hindi ka makapag-aral, hindi ka makakapagbasa, ganun. So nung hawak ko na yung oras ko with news bites na kumikita, rin siya, that time medyo kumikita rin, that gave me the freedom, the resources to hindi naman resources talaga, pero a little pero yung oras, that's a resource that you time is money, di ba? Correct. So yun. Kasi ako nawala ako from tech journalism for 7 years. Okay. From 2007 2009 last column ko sa Philippine Post. Tapos bumalik na ako nung Malaya 2014. Tapos nung Tech Sabadong I saw Tech Sabado's first episode. Yes. Tapos minention ko nga kay Jing yan yung pinakagusto kong episode dun yung nandun si Tony Maghirang. Kasi parang liwanag nung usapan tungkol dun sa sa topic ng musiko sa Pilipinas. Na tech to malala yun. Pag naisip mo sa Radyo 5 tayo nun. Pag naisip mo yung technology. Ngayon kasi yung technology nahiwalay, so infotech, tas meron technology, pero ang daming mga ngayon nagko-crossover na kasi may mobility ngayon, yung CES puro kotse at saka mobility di ba, solutions. Wala na, talagang nag-blur na talaga. Na-saturate na ng technology, na-saturate na lahat ng industry, Pero
again, be-break muna tayo at babalik mo ang Tech Sabado. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Nag-origin story kami, nag-nostalgia na naman kami. Yes, the good old days. Good old days na eh, no? Parang kanta ni ni Rico Jake po na The Good Old Days. Ang tanong ko, do you consider yourselves technologists? Are we technologists as tech journalists? Kasi kaya ako tinanong yan. Oo. Kailangan ma-separate yung mga, you need to separate the wheat from the chaff. Kasi ang daming mga pumapasok, especially under this under the new dispensation of social media. Punta sila, gagawa sila, express sila, tapos yung telepono, blah, 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 blah. Tapos ano na sila, technologists. But do you consider yourselves technologists by its definition? Di ba ang definition kasi ng technologist yung meron kang expertise. Meron kang nalaman whether it's learned or whether it's studied na expertise on a particular subject. Eh, broad ang technology nga eh, di ba? So, do you consider yourself technologist? Ikaw muna, sige. When I write my opinion, I consider myself as a technologist. Yes. Pero pag sa Tech Sabado, when I write news, I consider myself a tech journalist. Yo, okay. So, pero pag kanyari may, like for example, meron akong column dun na yung Burning Chrome. Tapos, iba yung tono kasi ng Burning Chrome pag binabasa ninyo. Correct. Iba yung tone niya. Correct. May arrogance. May arrogance ba? Medyo mayabang yung dating niya kasi yun yung yun yung what I think about what technology is doing to us right now. Correct. That's the way I see it. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa mga journalist talaga, yung tunay na journalist kasi they can separate this what do you call this thinking. Like for example, makita nyo naman pagdating sa news as a journalist sa news, makita nyo balance. Walang walang pinapanigan na hindi kasi ganito. Pero when in Tech Sabado, it's just me. Sa totoo lang, it's just me. So, but the website you mean? Yes, the website. The website, yung news website sa online. It's just me. Tapos, pag nagsulat na ako ng column ko, doon ko na i-express yung what I think about technology, yung effect nito sa humanity. So, kasi separate ko kahit paano yon. So, doon technologist ako, dito journalist ako. Ikaw, tingin mo. Well, ako naman, kasi I never had a column like you guys. Ikaw, Tito Trips, di ba? May column ka. Ikaw rin. Oo, so standard kasi doon ako nag-start sa columnist. Mga columnist kayo eh, di ba? Until now, opinionated Ako, I never had a column. So, through and through, I'm a journalist. So, but I'd like to think na ako, I espouse, I preach about the, I don't like to pontificate, but I preach about the values, the advantages of technology in uplifting our lives and the country. Kasi hindi ka naman makakita ng advanced na country na hindi gumamit ng science and technology. Di ba? Japan, America. Yes. Lahat yan based on knowledge. Yun naman talaga ang direksyon eh. Di ba? Kaya paano ba naging superpower ng ang Amerika? Because technology, IT, software, pati military nila, tech-driven yan. Yes, Tama. so Diba? China rin naman ngayon eh. Correct. Kaya, from agriculture to industrial, tapos ngayon technology. Yun talaga, yun talaga ang direksyon. Sasagutin ko yan para sa'yo, attorney. Pag binasa mo ang News Bites, at binasa mo si Tito Jing sa text, magko-contribute nga ako sa Tech Sabado. Pag binasa mo yung Tech Sabado, makikita mo there is one single plane na pinag-uusapan natin. Okay. We're all embedded in technology. Okay. Yung sa News Bites, technologist kayo, ikaw, si Gingy, well, may reporting, pero merong portion doon that requires critical thinking when reporting. Pag binasa mo yung News Bites, hindi lang
bira nga ako makabasa ng press release kinakailangan mong i-inject yung knowledge ni Melvin Kalimag dun sa sinulat mo. 'Di ba? Not an interpretation, a knowledge, 'di ba? Making the news more palatable, reading and so on. That's a technologist kasi you're able to communicate technology. Okay. 'Di ba? In the arrogant way of Tito Jing, that is also technology. Kasi yung technology ni Tito Jing, alam niya kung saan nanggagaling, meron siyang mga context na ginagamit para i-express yun. Di ba? So, I believe that ako naniniwala ako na nandun din ako sa plane of technology, lalo na ngayon with my science and technology page. Bukod, iniiwasan ko pag-usapan yung mga laman ng IT, kasi gusto ko kay Tito Jing yun. Pero biglang na-realize ko, yung IT pala, the thing that separates IT are signals. It's information technology because it involves numbers, voices, codes, di ba, and so on. Yun yung technology ng information technology para i-deliver yon. May mga technology na hindi information technology. Nuclear energy is not information technology. Ngayon nga, even AI. Yung AI nag-move away from information technology and becoming a technology of its own, taking in information technology and processing it, di ba? Para mag-edit, di ba? Mag-solve ng scientific problems and so on. So from that perspective, from an umbrella perspective, technologies tayo, pag nade-deliver natin yung kailangan natin deliver from a communication perspective, we are technologists from that perspective, di ba? Yun ang yun ang tingin ko dyan. Baka isipin lang ng mga tao, galit ako sa technology. Hindi. Basahin niyo po. Hindi ako galit sa technology. I love technology. Makita niyo naman yung mga post ko sa sarili kong wall na Jing Garcia sa Facebook. Makita nyo rin na I love vintage technology. Ang ko lang naman, kasi may mga lahat yan, may mga warning. May mga makikita tayong mga red flags na kailangan din natin isipin kung talagang tama ba yung paggamit natin ng technology. Kaya nga ngayon may crime, may scams, lahat yan technology driven. Diba? Marami dyan technology driven. So yun lang yung mga sinasabi ko nga na hindi natin kailangan tanggapin lahat. So we have to be aware. We have to be wary about this new things. Hindi kasi lahat ng bagay kailangan yung tanggapin. Kailangan nyo rin labanan kahit paano. And ginagamit ko rin technology to warn people, right? Yan online call, even yung AI ginagamit na natin diyan sa Tech Sabado. We adapt well, and I'm glad that we adapt well at our age. The age factor no? Kasi Anders na tayo yung kumpara dun sa mga millennials na talagang digital natives, correct. Tayo in-embrace natin yun, hinukay-hukay natin at tinalam natin. Kasi tayo, yung generation natin, Gen X na generation, wala niyan dati. Lahat yan, wala. Zero. Hindi lang only recently lang, di ba? Even it's not ancient history. It's not even ancient history. Parang back in the 50s, hindi. It was just the 90s. 90s lang, 90s. As early as 90s, wala pa 80s pa, taghirap ka pa sa mahal pa. Hindi nga ako maka-afford ng synthesizer nung 80s. No? Talaga, nung 90s pa ako first time nakabili ng synthesizer. Ngayon, Diyos ko, mahal pa lang synthesizer kasi analog na siya ngayon. Anything analog ngayon. It's more expensive. More expensive ngayon. Grabe, talagang mas mahal pa sa bahay ninyo minsan. So yan po. Balikan ko lang bakit din nagkaroon ng Tech Sabado, yung website. So nag-start yung Tech Sabado, yung idea ko na yun na nga, gusto ko talagang bumalik sa sa broadcast. Pero yung kasi in front, talagang na-realize ko nung I was with the evening news kay Martin Andanar tsaka kay Cherry Mercado noon when they were hosting the show. Na-realize ko na hindi ako bagay talaga in front of the camera. Hindi talaga ako pang ganun. Yung pala ako pang radio o kaya sa back end. Yung pala gusto ko sa broadcasting. Nung nasa interaction ako,
si Lord, pati nung nakakasalubong, si Lord may daily show. So, i-invite niya kami ni Buji. Pag Tuesday, Thursday, nandun kami sa studio. Kasi lapit lang ng studio namin, nasa Novaliches pa kami nun eh. Tapos nandun kami, so Tuesday, Thursday kami ni Buji kasama si Lord dun sa daily show niya na, ang pangalan daily show niya, basta something about Lord din eh. 7 o'clock to hanggang 9. Or hanggang, tama, 7 to 9 ng gabi yun. So doon kami nag-start. Tapos na-realize ko, okay pala ulit bumalik sa radyo kasi nga nag-radyo ko nun. Nung in-offer ko nung naging confident kagad ako, kaya ko na kagad. Hindi pa pala, masyado palang pro, di ba? Pro level pala yung TV5. Medyo confident. So sabi ko kay the late Gladys Lucas, yung director ng director, managing director ng Radyo 5 noong time na yun. Sabi ko, ma'am, baka pwede ako mag-radyo rin, ganyan, sabi. Tapos, niya, parang joke, akala niya, nagloloko lang ako. Tapos, hindi niya ini-offer ko na, hindi niya ako pinansin kasi. Kasi siguro, sino ko ba? Pero kaibigan ko siya, pero ba't kinabibigyan ng programa, ganyan. Buti na lang ito sila Maricel, sila, at saka si Irene Intia. Pinaya tayo, di ba? Oo, mag-DWDD. 2012 to, di ba? 2012 o 2011? 2012 yata. Parang ganun. Oo, mag-ganun 2012. Inaya kami magkaroon ng radio show. Tulungan namin daw sila radio show sa Camp Aguinaldo, AFP Radio, Armed Forces of the Philippines. So doon, nagkaroon ng News Bites PH. Tapos ako na magkaroon ako music show. Tapos nag-start kami doon. So doon, kumbaga, sabi ko, tama-tama, sakto, practice natin. Practice kami. Doon kami nag-practice AM radio. Tapos naging kaibigan din natin yung mga tao. Oo, sila Colonel Aquino. Major pa sila, Major Aquino. Saka si Major Herrera. Sila. Mga pogi. Ang pogi na mga yun. Gwapo ka na sundalo. At saka yung mga staff doon. Oo, yung mga staff doon yun. Babata pa nila nun. So doon kami tumatambay sa rooftop. Nagbubudal fight kami. Nagbubudal fight kami with the military. Si Marlon din, di ba? Si Marlon, karoon ng sariling show pa nga. Oo, so doon. Tapos ako sa gabi, nagpapatugtog ako music pero AM radio. Kasi ako na wala narinig. Pero at least alam ko, nagpa-practice kami ng magradyo. Tapos yun na, after nung 2015, in-offer ko ulit kay Gladys Lucas, in-offer ko ulit sa kanya. Tapos okay, tapos umuna siya, sabi ko, ma'am, may na ako, 2 years na ako sa 2 years na kami sa DWDD. Kaya ko na to. Tapos naman siya na-impress naman siya, sabi niya, oo nga, no? Tapos unang gabi namin natin sa Radyo 5, binantayan pa tayo ni Cherry Baile. Oo, nandun siya, no? Oo, si Cherry Baile, nakatingin sa amin, nakagano siya sa amin, hinigyan na kami kung ano ba itong mga to? Kaya ba ito mga Tapos yun, syempre, TV5 na yun, kumbaga, level up yun eh. Correct. Diba? Actually, level up yun, kasi talagang professional studio, tapos may director, may mga production assistant, may sound engineer, the works, di ba? Studio talaga. So, nasa nasa DWDD, mga sirang mixer. Grabe yung ipit doon, Tito Trip. Government eh. Oo, government eh. Ano yung, yung luma lahat, no? Yung master console nila ron. Yung parang, yung kinakalawang. Parang ganun yung... Parang Marshall. Parang tatanggal yung mga Baka detubo pa yung mga yun. Hindi naman. Sa UST dati ganun. Kala ko detubo. Pero nung sa TV5 kami, nagbago lahat. Talagang ibang-iba yung sa TV5. Talagang professional talaga yung gamit talaga. Pating camera mo. Kahit yung webcam talagang hindi siya webcam lang talagang the works. So yun, exacto. Sobrang level up Sobrang level up namin, no? Kaya talagang nakabantay si Cherry Baile. Sabi, after the next show, wala na siya. Bayaan niya na kami. So, okay na kami. So, yun. So, 5 years din tayo dun sa studio. 5 years tayo ng pandemya. Namuna ka ng pandemic. Nagkaroon na revamp. So, nag-pivot kami to all digital. Nag-usap kami na, sige, ano tayo? Kung wala na, di tuloy lang natin. Since, naman nandiyan naman yung smart. Tumutulong pa nung time na yun. So, diretso din yung suporta sa amin. So, yan, naka-10 taon na kami. Yeah. So, marami pa rin magbabago. Hindi lang marami pa rin magbabago sa Tech nyo. Sabado. So, makikita nyo.
in a few weeks and few times na pati mga guests namin. Pero syempre hanggang dito na lang po kasi medyo nag-overtime na kami. So, magpapaalam na po kami. So, ayan, alam niyo na yung history ng Tech Sabado kahit pa paano. Napag-usapan ulit namin. Individual na natin. Yung history din namin mga as a journalist na dito sa industriya ng technology and of course motoring. Actually, motoring din ako nung nag-motoring ako sa inyo. Kaya kilala ko rin lahat yung karamihan ng mga motoring people. So, ayan po ang storya namin. So, thank you sa pagkikinig at panunood. Magpapaalam na po kami. Sino una? Ako na. Sige. Maraming po salamat sa pakikinig at yung matyagang nag-ano sa personal namin history ba? Personal journey. Whatever you may call it, no? Correct. So, kita-kita po ulit tayo next week. Tito Trips. Ikaw naman. Sige po, Raymond Tribdino po, Tito Tribs ng The Manila Times and Clean Technica. Pasensya na po sa pagbubuhat ng malalaki namin at mabibigat na bangko. Pero yan po ang Tech Sabado. Back to you, Tito Jing. Yes, Jing Garcia po ng techsabado.com. And of course, The Manila Times. Bukas po Sunday, Business and IT sa Manila Times. Kung saan po nandun yung ating mga columnists na sila Miss Janet Toral, na parating ating guest dito. Si Noemi Lado, Ma'am Vlogger, and of course, Tony Magirang, yung my very first tech editor. So, nandyan po lahat sila sa Manila Times Sunday Business and IT. Maraming salamat po sa pakikinig and pagtangkilik at pagsuporta po sa Tech Sabado. Maraming salamat sa PLDT Smart Communications Group, of course, headed by my former editor na si Robbie Alampay, and all the people there behind the comms group ng and happy happy Communities Day nung kailan ba yun? Nung Wednesday. So maraming salamat, and again, see you next week. And hopefully, you'll have a great weekend, everyone. Salamat!